At kaugnay ng umano'y tokhang for ransom, makakausap natin sa telepono si Teresita Angsi ng Movement for Restoration of Peace and Order. Magandang tanghali po ma'am, si Tricia Zaffer po ito ng GMA News. Magandang hapon naman, Tricia. Ma'am, ang sabi po ni Senador Panfilo Lacson, sa inyo raw po galing yung impormasyon na may 6 pang kumpirmadong kaso ng tokhang for ransom sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Ano po ang pruweba rito ma'am? Nag-meeting kami kasi minsan ni Senator Ping Lacson. No? Nag-umpisa kasi yung kaibigan niya na sabi, drugs, no? Tapos pero hininga ng ransom. So, nireport ko sa kanya na hindi isolated case yon dahil sunod-sunod may ilan pang cases, no? Up to December, meron pa ring nadagdag na mga cases. Fortunately, itong January, wala nang nag-report, no, ng mga bagong cases na ganyan. So, ma'am, ano po ang basihan nung mga kasong ito na reported sa inyo? Yung isa, malaki, yung maraming evidence, no, na kasi na nakuha sa CCTV kung sino yung mga pulis na dumampot. Ito yung kaso na sa isang hotel sa Binondo. Okay. Yung tourist, yung visitor, yung guest, kararating pa lang November 6. November 7, may kasamang Chinese ang mga pulis. Biglang hinuli tong tourist na to at may drugs daw, ganon. Di sumama naman, pero hiningan ng 1 milyon, ng 3 milyon ang hinihingi. By November 9, dumating yung kapatid nitong tourist na to, galing sa China, inabutan ng 1 million yung pulis, no? Pero ang nangyari, since nai-report sa amin at in-alert namin yung mga pulis, tinuluyan nila yung kaso, na inquest nila. Pero ang report nila, November 7 afternoon pa nila kinuha, pero hindi totoo dahil yung CCTV, kitang-kita naman na November 7 ng tanghali, kinuha na nila. At yung report ng mga pulis, nag-surveillance daw sila bago sila nag-bypass operation. Impossible na mag-surveillance sila kasi kararating lang the previous afternoon itong taong ito. Oo. Pero ang problema nga, may mga ganyang tipster. Ang nireport namin yan sa pulis na yung 2 tipster nila, sila mismo ang mga kasabwat pala ng pulis sa dating mga drugs operation. So, opo. So ma'am, sa lahat nung sinasabi po ninyong 6 na kaso, ganito po ba katibay yung mga ebidensya? Yung iba't ibang klaseng modus, ano, yung isa, yung 4 doon, yung unang ni-report ko, pinasok sa tindahan, sabi, peke yung binibenta ninyo. Nung pinakita nila na hindi naman peke yung binibenta, tinangay pa rin sila. Sabi, sige, pag hindi ka nagbayad, kakasuhan ka namin ng drugs na ginagamit na itong tindahan mo, ginagamit na front for drugs, no? So, unfortunately, lahat ito nagbayad. Yung iba't ibang grupo, no? Merong grupo ng Manila Police, ito na yung isa na tukoy na, dinismiss na. Meron ding grupo na nagpapanggap na nagsasabi na NBI. So, hindi namin alam kung NBI ba yan o police. Yung isa kasi na nag-apply ng search warrant, na nakuha na yan, yung police na yan. Nag-apply siya ng search warrant, pero imbes na i-search niya, hiningan niya ng ransom. Tinangay niya, inikot-ikot at hinihinga ng ransom yung family, no? Iba't ibang klaseng modus, but si NCRPO Chief Albayalde and si General Jigs Coronel, they're very helpful naman. Nakipag-meeting sila sa amin twice na to look into this, no? Hinihintay lang namin kung ano na ang result, especially itong sa Ongpin na case kasi
sobrang tibay ng evidence dyan dahil nakuha yung ATM nung biktima. Nakakulong sa kanila yung biktima, pero yung ATM, nilimas nitong mga pulis. Kitang-kita naman sa CCTV kung sino ang nag-withdraw ng pera. Pulis din yung nag-withdraw ng pera. Parang ilang araw yun, 50,000 ng 50,000, nilimas nila yung laman ng ATM. Nakakulong sa kanila. So, sino ang gumamit ng ATM kundi silang mga pulis na humuli dito sa taong to. At ma'am, kaugnay po nito, gusto na raw po itong paimbestigahan sa Senado. Yun po bang mga nagre-report sa inyo, handa silang humarap? At kayo po mismo, handa po ba rin kayong humarap sa Senado kung sakaling ituloy po yung investigasyon tungkol dito? Yung pinakamalaking problema, alam ni Senator Lacson yan, nag-uusap kami, kaya dumadami, From yung umpisa kasi na 4 na case lang, ngayon siguro may mga 11 cases lang. The biggest problem is ayaw mag-report nitong mga taong ito. Kaya nga sinasabi nga namin, sige, ayaw ninyo ma-report na naka-record ngayon sa pulis na siguro baka may tinatago kayong mga drugs. Kuminsan tinatakot na namin ng ganyan, pero ayaw nila kasi makipag-cooperate dahil sabi nila, kita mo nangyayari, pag tinangay ka ng pulis, baka hindi ka na ibalik, ganon. And then, siyempre, yung threat sa kanila, nakakaingit nga yung Korean nationals because the Korean embassy went out of their way, na tulungan at ma-solve yung kaso. Itong mga latest na kidnap extortion case, lahat kasi to Chinese nationals. All of this were reported to the Chinese embassy. So, siguro, ang Chinese embassy rin, they should also call for help, tulad ng ginagawa ng Korean embassy, na dahil natatarget panay nationals nila. So ang sinasabi niyo po ma'am, kung sakaling magkaroon ng investigasyon sa Senado, mahihirapan po ba tayong paharapin yung mga taong ito? Kayo ba, willing ba kayong humarap din sa investigasyon sa Senado kung sakali? Ako wala akong problema, but then, ang malaking problem, what I tell them will all be hearsay, Kahit may pangalan ako, may date, pero hearsay lahat dahil ni-report lang talaga sa akin tong mga kasong ito, not only to me, the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce, marami, and Chinese Embassy, lahat naman itong mga kasong to naka-report sa kanila. Kung tatanggapin ng Senado na yung Movement for Restoration of Peace and Order will be their resource person, pero hearsay, that's what we can do, yung iba't iba naman kasi to na pinapaimbestigahan namin. Yung nauna na 4, pinapasabi namin sa MPD, madali namang makuha yung pangalan ng mga pulis, i-retrieve nila yung mga search warrants na in-apply, Kasi lahat yan search warrants, pero ang lalaki ng binayad. Yung isang nagpakita nga na wala naman silang binibentang fake, wala silang binibentang smuggled goods, pinakawalan, pero hiningan pa rin. Kaya nagbayad na lang, nagbigay na rin, hiningan pa ng 100,000. Binigyan na lang niya ng 10,000 pampalubag loob. Pero sabi nga namin, yun na nga, wala nga ng kaso dahil nakatawag agad yung family sa amin. Nung tinawagan namin yung police station, pinakawalan, naka-detain na sa police station. Pinakawalan naman, pero hiningan pa rin ng pera. Ma'am, ano yung lumalabas sa mga pag-uusap ninyo na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong modus yung mga mismong alagad natin ng batas? Well, yan ang problema kasi dapat yung kasabay ng ganito, yung mga intensive na drugs operation, which we need, yung cleansing of the ranks of the policemen. Kasi suddenly, wala silang pinagkakakitaan, So, hahanap ng mga creative ways. Ang problema dito sa mga biktima na hindi nag-report,
pinakita lang nila, no, how easy it is. It's much easier than being involved in drugs. Napakadali kung ganitong gagawin nila, yung kidnap extortion, no? Sino kaya nag-coin ng tokhang ransom? Magandang talagang tokhang pero ransom ang hinihingi imbes na kasuhan sila. And all of these people, they all say na hindi talaga sila involved sa drugs. Ma'am, sa tingin niyo ho ba may kinalaman dito yung pagsuporta ng ating Pangulo sa ating mga pulis sa kanilang laban kontra sa droga? Sa tingin niyo ho ba may ilang umaabuso dito? Definitely, no? Abuso talaga yung ginagawa nitong mga nag-kidnap extortion na ito kasi iniisip nila may blanket authority sila. At madali naman nilang isway yung attention. Sabihin nila, talagang involved yan sa drugs, no? It's so easy for them to just plant drugs. Itong sinasabi kong sa Ongpin, pilit nga pinapahawakan sa kanya yung isang plastics. Pero sabi niya, talagang hindi niya hinawakan. Kasi sabi niya, hindi niya alam kung ano yung pinapahawakan sa kanya. Basta may isang plastic na pilit inaabot sa kanya, hindi niya hinawakan at all, no? Kasi nga, narinig nga niya yung mga nangyayaring ganyan. So, ito, very blatant na and very easily checked, no? Dahil may CCTV, kitang-kita naman. Yung may isa pang kaso sa Makati naman may CCTV rin yan. Pinasok sila sa tindahan. Tapos binuksan yung drawer, nilagay yung drugs, no? Hindi nila alam kung drugs nga yun nilagay. Basta binuksan yung drawer, nilagay yung drugs, tapos pilit silang hinihingan ng pera. Sa Makati naman yan. So, yun na nga, siguro, kailangan matignan talaga yung cleansing talaga ng police, yung mga dating involved sa drugs, walang pinagkakakitaan, dito ngayon pumupunta sa extortion, kidnap extortion. Ma'am, kamusta po ang law and order situation sa Filipino-Chinese communities natin, ma'am? Nararamdaman ba ng members ng community na ito na sila yung particular target ng ganitong klaseng pang-aabuso? Linawin ko lang, hindi naman sa gusto naming i-separate, no? The new victims are not Chinese Filipinos. Hindi po Chinoy yan. Lahat yan Chinese nationals. Kaya panawagan din sa kanila at panawagan sa embassy nila na i-convince itong mga victims na makipag-cooperate. Since they want to stay here, they should help keep law and order. Ay hindi yung masyado silang syempre I don't want to blame them kasi victim na nga sila, but then if they don't cooperate, one will become 2, 2 will become 4, no? Geometric progression ang mangyayari dito sa ganyang kidnap extortion kasi they make it so easy for the police to get away with their crimes. O kasi ma'am, ang South Korea mismo umaalma sa nangyari sa kanilang national, no, na nabiktima po ng ganitong klaseng modus. Ano po yung inyong maipapayo o maaaring tugon ninyo sa isyong ito? Yung unang-una, no, maglakas loob sana itong mga victims to cooperate with us, no? Pwede naman kung ayaw nilang humarap sa Senate investigation, we can meet privately, no, doon sa office ni Senator Lacson. I-identify nila yung mga pulis na kumuha sila. Payag naman sila Senator Lacson na kahit hindi ilabas yung mga pangalan at mukha nila, no, just to prove na totoong nangyari itong mga kaso, no. So they should cooperate to help maintain law and order. At yung mga pulis, intensify nila yung mga investigation kasi sayang yung ginagawa nilang magandang trabaho kung nasisiraan sila because of all of this itong mga ibang mga pulis na talagang masyadong nag-aabuso. Parang nasisiraan tuloy sila. Sayang yung trabaho nila. Okay. Maraming salamat po sa oras ninyo. Marami pong salamat. Opo. At yan po si Ma'am Teresita Ang C ng Movement for Restoration of Peace and Order.